Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misterio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daniel, 34 anyos, nakatira sa isang liblib na barangay sa Eastern Samar. At dati po akong barangay health worker. Hindi ko po alam kung tama bang isulat ko ito. Lumaki po ako na may takot sa mga ganitong kwento, pero mas natakot po ako sa mga nalaman ko habang tumatagal ako sa lugar namin. Kung hindi ko po ito may lalabas, pakiramdam ko ay may kasunod na mangyayari. Ang barangay po namin ay nasa pagitan ng bundok at niyogan. Iilan lang ang bahay at halos magkakakilala ang lahat. Kapag gabi po, madilim talaga. May mga bahagi ng daan na walang ilaw kahit ngayon na may signal na ang cellphone. Bilang health worker po, sanay po akong maglibot lalo kapag may buntis, may sakit o may matanda na kailangang i-check. Normal po sa amin ng maglakad sa gabi kahit tahimik at kahit mag-isa. May mga bahay po sa amin na bihirang puntahan. Hindi po dahil walang tao, kundi dahil sinasabing hindi raw dapat gambalain. Bata pa lang ako, napapansin ko na may ilang bahay na kahit bukas ang ilaw sa gabi, walang naririnig na galaw sa loob. Noong una, iniisip ko pong pamahiin lang ang lahat. Hanggang sa mapansin ko pong may pattern. Kapag may buntis na biglang nanghihina, may isang bahay na palaging tahimik kinabukasan. Kapag may batang nilalagnat nang hindi bumababa ang init, may isang matandang babae na hindi lumalabas ng bahay sa loob ng ilang araw. At kapag may namamatay na hayop sa gitna ng daan na parang tuyong-tuyo ang laman, may bakas ng paa papunta sa iisang direksyon. Hindi po ako agad naniwala. Hanggang sa isang gabi na ako mismo ang natasang magbantay sa isang buntis na malapit ng mga anak. Ang bahay po nila ay gawa sa kahoy. May mga siwang ang sahig at may maliit na bintana sa likod na nakaharap sa niyugan. Bandang hating gabi po, napansin kong biglang bumigat ang hangin. Hindi po malamig, kundi parang makapal. Parang mahirap huminga. Napansin ko rin pong biglang tumahimik ang paligid. Wala pong kuliglig, wala pong ingay na mga aso. Pagtingin ko po sa bintana, may anino po sa puno ng nyug. Hindi po gumagalaw, pero alam kong may nakatingin. Kinabukasan po, ligtas ang panganganak, pero nang balikan ko po ang lugar, may nakita po akong bakas sa lupa sa ilalim ng bintana. Hindi po ito paa ng tao, hindi rin po ito hayop. Parang pahabang marka na may dulo na parang kuko. Doon ko po sinimulang pansinin ang mga matatanda sa barangay. May mga babaeng hindi kumakain sa handaan. May mga matandang hindi nagpapatingin kahit may sugat. At may mga taong palaging nawawala tuwing kabilugan ng buwan tapos babalik na parang walang nangyari. Ang pinaka nakakatakot po ay hindi sila nagtatago. Namumuhay po sila ng normal. Natuto po akong magbantay sa mga detalyeng tinuro ng lola ko noon. Kung sino man ang hindi humahakbang sa asin, kung sino man ang walang anino kapag tinamaan ng ilaw mula sa gilid, kung sino man ang laging nakaupo malapit sa bintana kapag gabi. Ang lihim po ng aswang ay hindi po sila nagtatago sa gubat. Nasa komunidad po sila. Nasa gitna po sila ng mga taong sanay na wag na magtanong. Hanggang ngayon po, hindi na po ako health worker. Lumipat na po ako ng tirahan. Pero tuwing gabi po, kapag tahimik at mabigat ang hangin, naaalala ko po ang barangay namin. At iniisip ko po kung ilan sa mga naiwan ko roon ang tao pa rin. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. Maraming salamat po at sana po maibahagi niyo po ito sa channel niyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misterio. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joel, 37 anyos, taga isang liblib na barangay sa Camarines Sur. At nagtatrabaho po ako bilang delivery rider na naglilipod sa mga karatig baryo. Matagal ko na pong naririnig ang tungkol sa matandang babae sa amin. Hindi po siya dayo. Ipinanganak at tumanda siya sa parehong baryo.
Ang bahay niya po ay nasa pinakadulo ng kalsada, katabi ng palayan kung saan nagsisimula na ang masukal na bahagi papuntang bukid. Luma po ang bahay niya, gawa sa kahoy at yero. May mababang bintana at pintuang hindi niya kailanman sinasarahan ng tuluyan. Kahit gabi, kahit umuulan, nakaawang lang po yun. Noon pa man, pinag-uusapan na po siya. May mga nagsasabing nakita raw siyang naglalakad sa palayan tuwing madaling araw. May iba namang nagsasabing minsan daw, hindi pa ang anino niya sa lupa. Hindi ko po yung pinapansin dati. Para sa akin, isa lang po siyang matandang nakatira sa isang liblib na lugar ng nag-iisa. Hanggang sa ako na po mismo ang natasang maghatid ng mga parcel sa lugar na iyon. Tuwing dadaan po ako sa tapat ng bahay niya, may kakaiba po akong nararamdaman. Hindi po takot agad, kundi parang may nakatingin kahit wala naman ako nakikitang tao. Tahimik po lagi sa paligid ng bahay niya. Walang manok, walang aso, kahit mga ibon, bibihira. Isang hapon po, napansin kong basa ang lupa sa bakuran niya kahit walang ulan. Parang may bagong huhukayin o tinabunan. Hindi po iyon isa o dalawang beses lang. Paulit-ulit ko pong nakikita tuwing mapapadaan ako roon. May mga pagkakataon din pong napapansin ko na may dugo sa gilid ng poso niya. Hindi marami, hindi rin sariwa. Parang palaging hinugasan pero may naiiwang marka. Mas naging malinaw po ang lahat nung may isang buntis sa baryo na biglang nanghina. Wala pong paliwanag ang health center. Tahimik lang po ang balita. Pero napansin naming lahat na kinabukasan, sarado ang bahay ng matanda. Iyon lang ang araw na isinara niya ang pinto. Makalipas ang ilang linggo, bumalik po ang dating ayos. Bukas na naman ang pinto, tahimik na naman ang paligid. Isang madaling araw po, pauwi na ako galing biyahe. Madilim po ang daan at walang ilaw sa bahaging iyon. Pagdaan ko po sa tapat ng bahay niya, napansin kong may anino sa loob. Hindi po ito gumagalaw. Nakatayo lang sa gitna ng sala kahit walang ilaw. Ang kakaiba po, mas malinaw ang anino kaysa sa mismong loob ng bahay. Paglampas ko po ng kaunti, napatingin po ako sa lupa. May bakas po ng paa na palabas ng bakuran niya. Hindi po pantay ang hugis. At ang dulo po ay tila hinila sa lupa. Kinabukasan po, may natagpo ang walang buhay na kambing sa may palayan. Walang sugat, walang bakas ng kagat, pero tuyo ang loob, ang sabi ng may-ari. Mula noon po, hindi na po ako dumadaan sa tapat ng bahay ng matanda kapag gabi. Kahit mas mahaba ang ikutin ko, mas pinipili ko na po iyon. Ang huling balita po namin sa kanya ay umalis na raw siya. Iniwan ng bahay na bukas pa rin ang pinto. Walang iniwang gamit, walang bakas na may tumira roon. Pero tuwing madaling araw po, may mga nakakita pa rin daw ng ilaw sa loob ng bahay niya. At may mga bakas pa rin ng paa sa palayan tuwing umaga. Ang mas nakakatakot po, may nagsasabing may bagong matandang babae raw na lumipat sa karatig baryo. At palagi rin daw bukas ang pinto ng bahay niya. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. Maraming salamat po at sana po may bahagi niyo po ito sa channel niyo. Magandang araw po sa lahat na nakikinig sa channel mo, Sir Misterio. Kapareho niyo po akong mahilig makinig sa mga istorya katulad nito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 33 years old, taga isang maliit na sitio sa Leyte. At nagtatrabaho po bilang tricycle driver. Hindi po uso sa amin ang gumawa ng kwento. Maliit lang po ang lugar namin at mabilis kumalat ang balita. Kaya noong una pong may napapansin kaming kakaiba sa isang buntis na babae sa amin, walang gustong magsalita ng diretso, puro bulong-bulungan lang. Ang babae pong yon ay bagong lipat. Kasama niya ang asawa niya. Tahimik din at bihirang makita. Ang bahay po nila ay nasa dulo ng sityo, malapit sa nyugan at malayo sa ilaw ng kalsada. Kahoy lang ang bahay. May siwang ang sahig at walang bakod ang bakuran. Nang una ko po siyang makita, halata na pong buntis siya. Hindi po siya mukhang mahina, sa totoo lang. Parang mas malakas pa siya kaysa sa karaniwang buntis.
Madalas ko po siyang makita na naglalakad kahit tanghaling tapat. Hindi nagpapayong at hindi mukhang napapagod. May mga napapansin po kaming kakaiba pero walang nagsasalita. Hindi siya sumasabay sa pagkain kapag may handaan. Hindi rin po siya pumapasok sa simbahan. At tuwing gabi po, ang bahay nila, ang tanging bahagi ng sityo na nananatiling madilim kahit may ilaw na ang iba. Bilang tricycle driver po, ako ang madalas dumaan sa dulo ng sityo kahit dating gabi. Doon ko po unang napansin ang amoy. Hindi po ito amoy bulok o patay. Amoy po ito ng bakal at hilaw na karne. Lalo na kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay nila. Isang gabi po, pauwi na ako galing pasada. Tahimik po ang buong paligid. Walang aso, walang kuliglig. Pagdaan ko po sa tapat ng bahay nila, napansin ko pong bukas ang bintana sa likod bahay. May liwanag sa loob pero hindi galing sa bumbilya. Parang dilaw at gumagalaw. Hindi po ako tumigil pero sa gilid ng mata ko may nakita po akong anyo nang nakayuko. Hindi po malinaw ang muka pero malinaw ang tiyan. Malaki. Sobrang laki parang sa buwan ng pagbubuntis na sinasabi ng iba. Kinabukasan po, may balita sa sityo namin na may napatay na kambing sa Maniogan. Walang sugat, walang dugo sa paligid, pero tuyong-tuyo daw ang loob ng laman. Tahimik lang po ang balita, parang ayaw palakihin ng mga tao. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong lumalaki ang tiyan ng buntis. Mabilis, halos linggo-linggo may pagbabago. Pero ang kakaiba po, payat pa rin ng ibang bahagi ng katawan niya. Braso, muka, at leeg, parang hindi buntis. Isang madaling araw po, may narinig akong malakas na galabog mula sa direksyon ng bahay nila. Sunod-sunod, parang may nahulog mula sa mataas na lugar. Hindi po ako lumabas. Wala ring ibang lumabas na kapitbahay. Pagsikat po ng araw, napansin naming bukas ang pinto ng bahay nila. Walang tao sa loob, walang gamit. Parang hindi po tinirhan. Sa ilalim po ng bahay, may bakas ng kuko. May bakas ng dugo sa lupa. Hindi marami at may marka po na parang kinaladkad papunta sa niyugan. Mula noon po, wala na po kaming balita tungkol sa buntis na babae at sasawa niya. Pero ilang linggo po ang lumipas, may bagong balita na naman mula sa karatig sityo. May bagong lipat daw po roon na buntis. Tahimik, hindi lumalabas sa gabi. At ang bahay daw po nila ay laging madilim. Ang mas nakakatakot po, may nagsabi raw na kapag dumadaan sila sa ilalim ng bahay nito, may naririnig silang iyak ng sanggol. Pero hindi raw po tunog tao. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. More powers po sa channel nyo at sana po may bahagi nyo po ang kwento ko sa inyong channel.